Sa mga nakaraan, ang dami ko pong nakakausap ng mga pastor at nung nakaraang linggo, nasa Pangasinan kami. About 170 or 60 pastors po yung nag-attend. At kagabi po, nasa kasalan ako dahil ninang po ako. Mga pastor na naman po ang aking nakakausap. Every Wednesday po, baka hindi nyo alam, meron tayong leadership training at 7 churches na po ang sumasali dito every Wednesday. Karamihan sa kanila ay mga pastor din. Kinuha ko po ang pagkakataong ito para magising tayo sa panawagan ng iglesyang ito. At ang adhikain naming mag-asawa ay kasama namin kayo sa panawagang ito bilang miyembro, hindi lang miyembro, bilang kongregasyon. Na alam ko po ang iglesyang ito, ang panawagan niya ay hindi lang hanggang dito, kundi sa iba't ibang mga iglesia, mga leaders, mga pastor, at kahit na sa ibang mga bansa. Nais ko lang pong buksan sa inyo sa konting panahon. Nang panahong ito ay hindi na biro-biro. Alam niyo po ba, kausap namin si Bishop Marciano nung kamakailan lang. 15 pamilya na involved sila sa federal sa Amerika. Sila ay umuwi na dito for good. Dahil sa Amerika, they are aware na may mangyayari doon this September. Kung matutuloy man yun na magko-collapse ang economy ng Amerika, although nakikita natin tumataas ang dollars ngayon, ano? Kung ito'y magkatotoo man, parang domino effect po yan, buong sanglibutan, maapektuhan dyan. So, ang ibig sabihin nun, hindi na po panahon para tayo maglaro. Panahon na maging totoo tayo kay Kristo, no? Alam niyo po, ang pinaka mahirap alisin sa mga Kristiyano ngayon ay yung nakaugalian nilang business as usual. Total, tinanggap ko na si Lord. Total, nag-a-attend naman ako every Sunday. Total, ginagawa ko naman ang tungkulin ko bilang isang Kristiyano. Ano pa? Di po ba? Hello? Di po ba? Ano pa? Ano pa? Pero ang tanong ko, ano kaya ang kadahilanan ng lahat ng yan? Bakit nyo ginagawa yan para kay Kristo? Alin kaya talagang pinakamahalaga? Kaya alam nyo po, kaya ako sinasabi ito. Dahil ang nais ng Panginoon sa araw na ito, na ang puso natin, iharap natin sa Kanya. At sa pagharap natin sa puso natin sa Kanya, tanungin natin ang sarili natin, ano talaga ang gusto ko? Ano talaga ang gusto ko? Oo, pinaglilingkuran mo. Oo, nag-a-attend ka. Ginagawa mo ang lahat para kay Kristo. Bakit? Ano ba talaga ang gusto natin? Alam niyo po, tinanong ko ito sa mga pastor na 160 pastors. Sa mga pastor na kausap ko, hanggang kagabi, umiiyak po sila sa harapan ko. Alam niyo ba, pinag-aralan po natin ngayon, ano? Maligaw, parusa, at hindi ka makakaiwas sa parusa. Pastor, sabi ko sa kanila,
Sandali na lang po. Pastor, sabi ko sa kanila, alam niyo ba ang kalagayan ng kabuuan ng iglesia ngayon? Sabi ko sa kanila. Ang kalagayan ba ng kabuuan ng iglesia ay katulad nung panahon ni Kristo? Ay, pastora, hindi, sabi niya. Malayong malayo po. Alam pala natin. Sabi kong ganun. Alam niyo ba na ang iglesia ngayon, naligaw ang direction niya? Opo, sabi niya, ang hirap pong ibalik. Alam niyo ba kung sinong nagligaw? Sabi ko sa kanila, ang mga pastor. Inuna natin ang agenda kaysa kay Kristo. Inuna natin ang programa kaysa kay Kristo. Inuna natin ang nakikita natin sa iba't ibang iglesia at inangkin natin yun, ginawa natin sa iglesia. Maliban kay Kristo. Ang lumalabas ngayon sa mga miyembro, pera, kwalta, salapi. Maliban kay Kristo. Atat na atat sila na magkaroon ng mga bagong kotse, mga bahay. Maliban kay Kristo. Katuruan. Anong katuruan? Imo-motivate ang tao. Tapos yung tao, ang pagbibili pa niya ang sarili niya, maliban kay Kristo. Panahon na, sabi ko, magsisi tayong mga pastor. Panahon na, sabi ko, manikluhod tayo sa Panginoon. Panahon na, tayo mismong mga pastor, magbalik tayo sa ating unang pag-ibig sa Diyos. Kapag tayo ang tinamaan noon, sabi ko, susunod buong iglesia. Tanong ko po, ang iglesyang ito, nagbalik na ba kayo sa katotohanan lang, ha? Sa unang pag-ibig nyo ba sa Diyos? Na ang sigaw ng puso nyo, alam nyo po, minsan, ang prayer room ko po ay ang church. Every morning, halos every morning nandito ako, malibang pag may sakit ako. O kaya malakas yung ulan, hindi ako makakapunta. Sa bahay na malit ako nagpipray. One time, dumating pong Panginoon dito. At tinanong niya sa akin, ano ba talagang gusto mo, Karina? At binigay po niya sa akin ang kapayahagan ng kanyang pag-ibig. At ako'y tinamaan. Sabi ko, Panginoon, wala na po akong pakialam. Sino mang gamitin niyo sa dakilang revival na darating, I don't care. Wala rin akong pakialam, Panginoon, anumang programa. Wala na rin akong pakialam kung sino, anong gusto mo na iangat sa sino mang mga tao, anumang mga pastor. Wala na rin akong pakialam. Wala rin akong pakialam kung saan mo ako dalhin na bansa o lugar. Komportable man o hindi, wala na rin. Iisa lang ang gusto ko, sabi ko. Manatili ako sa presensya mo at huwag mo akong iwan. Ito lang ang pinakagusto ko. Wala nang iba pa. Manatili sa iyo. Kahit wala na kaming makain, kahit wala naman kaming makamtan, ang gusto ko lang manatili sa presensya mo, because I know men shall not live by bread alone, but by every word that proceeded from the mouth of God. Alam niyo po, kaya ako sinasabi ito, yung katotohanan na magbalik tayo sa una nating pag-ibig. Yung haling na haling ka sa Panginoon. Alam niyo po, kung pababasa ko sa inyo ang journal ko, makikita niyo, para na akong loka-loka. Haling na haling ako kay Lord. One time, nagpipray ako dito, imagine, sinayaw niya ako. Siguro sa amin, naloloka na nga si Pastora. I don't care. Kung yan ang isipin niyo sa akin, sinayaw niya ako talaga dyan. Tapos sabi niya, mahiga ka dito, nahiga ako. Hinaplos niyang ulo ko. I have found in Him
The greatest treasure that I will not exchange to anything else in this world. I have found in Him a love that I cannot understand. It goes beyond my emotions. It goes beyond my understanding. I just tell you today, I just love Him. I just love Him. And I'm crazy, madly, desperately, deeply, and ardently love Him. I cannot contain this anymore. Ako po'y nananahimik dyan. Alam niyo yan. Nananahimik ako because I'm praying for you. Alam niyo pong bawat upuan na yan, nilalayhands ko. Sabi ko sa Panginoon, datingin mo sila. Come, oh God, come upon this family. Mula sa ama, sa ina, sa mga anak, kaapo-apuhan nila, dumating ka sa kanila, Panginoon. Ayoko pong maging masanayan yung mga tenga sa magagandang bagay na niririnig nyo sa pulpitong ito, tapos patahan na kayo. Panandaman niya pa kaya yung katunayan ng Kristo? Panandaman niya pa kaya? O di kaya business as usual, lungob ka, lunguwal ka, lungob ka, lunguwal ka. Iya pa rin. Ating kaya ang bubukal keng kilob na ng puso mo. Ating kaya ang bubukal ken. Ating kaya ang mamapikin. Alam niyo po, sabihin ko sa inyo, pag ganyan ang ating kalagayan, walang aksaya sa buhay natin. You know why? Kahit saan ka dalhin ni Lord. Ako po, kahit saan ako dalhin ni Lord, ewan ko ba? Ewan ko ba, may nangyayari. Mga pastor yan, ha? Mga bisya pa yan. May nangyayari. Iiyak sila sa harapan ko. Iiyak din ako. Dahil alam nila, totoo yung sinasabi ko. Noong Biyernes, inilabas lang ako ng isang minentor kong galing Amerika. May sinama siyang doktora. Hindi ko naman alam, hindi Kristiyano yun. Dentista yan, ha? Nasa mall kami. Nasa restaurant kami. Iyak ng iyak ang dentistang ito. You will be a life-giving spirit. Walang aksidente. Kahit saan ka mapunta, bubuksan mo ang bibig na yan. Comes out life. And people will be drinking of it. Ganito pa ang kalagayan natin ngayon. They are drinking the life of Jesus in you. You will be life-giving spirit. So sa umaga pong ito, panawagan ko sana, sabihin niyo sa Panginoon, Lord God, I want to return to my first love. I want the real thing. I want the real thing. I want to return to my first love. First time ko pong nakita sa Pangasinan nung nakaraan na linggo, 160 o 70 people na mga pastor, mga lalaki, mga babae, nanginginig sa presensya ng Diyos, humihiyaw, sumisigaw, Lord God, forgive me, forgive me. Imagine, 6 na oras, hindi po ako umupo. Humihingi ako ng break, sumisigaw sila, no, go on, ayaw po namin. Hindi po ako nakaupo. And God moved. Ito pong puso namin ito, gusto ko malipat sa inyo. That this will be a congregation on fire. On fire for God. So, tayo po'y dumako dito bago tayo mag-communion para maging karapat-dapat tayo and settle our hearts. What do you really want? What do you really want? Ano ba talagang gusto natin? Sa mga kabataan dyan, can I ask you to stand, please?
lahat ng mga kabataan dito. Mga young people, can I ask you to come over here sa lugar ng daong ito? Kiara Mashka. Nebo Koyara Mashka. Sige, come forward. Ito kayo. Sige, lapit pa mga kabataan na nandyan, please. Okay, tayong lahat, okay? We will make a decision. Alam niyo po, sabi ko sa mga pastor, no, isang requirement to be carriers of God's anointing, you must live a separated life. Mamuhay ka ng isang buhay na hiwalay. Hiwalay ka lamang para sa Panginoon. Sabi ko, 37 years na kaming full-time in the ministry. Hindi kami nagkabarkada ni pastor. Mga kabataan, listen to me. Wala kaming mga kaibigan na yung bang lumalabas kami at kumakain sa labas. Paglalabas ako, kasama ko mga workers, ministry. Pero yung barkadahan, wala. We have lived a separated life. Hindi kami nakaayon sa mga tao sa sanglibutan. Pag hindi Kristiyano, hindi kami nakikipagbarkada. Kahit Kristiyano, wala akong barkada. Tanungin mo yung mga malapit sa akin. Wala. I promise God that I will only live for Him. Can you promise God that you will only live for Him? Can you promise the Lord you will only live for Him? Can you? Can you? Hello? Can you promise God you will only live for Him? Can you promise the Lord that you will live a separated life unto Him? If you mean this, raise your hand. Raise your hand. Hindi niyo hahaluan ang iyong buhay ng karumihan ng mga lingwahe nila na hindi tinatanggap na lingwahe ng Panginoon. Pangalawa, are you returning to your first love? Tayo ba'y nanunumbalik sa ating unang pag-ibig? Are you? Okay, let's bow our heads and pray. Nais ko po maging banal ang panahon na to. Nais ko po ang kabanalan ng Diyos ang dumako dito. Nais ko ang mismong presensya ng Diyos. Ang pag-ibig niya na hindi maarok ng ating puso't damdamin ang darating sa takong ito. At siyang maglulusaw sa laman ng ating puso. Siyang magpupuksa sa mga bagay na hindi ka nais-nais dyan sa ating mga puso. Habang patuloy nating sinasabi, Panginoong Hesukristo, ayaw kitang saktan. Ayaw kong dungisin ang iyong pangalan. Ayaw kong maglaro. Ayaw ko nang magkunwari. Nandito ako ngayon sa iyong banal na presensya. Abutin mo ako ng iyong pag-ibig. Ibabad mo ako sa iyong dugo na aking maranasan ang iyong kompletong kalayaan, kompletong kagalingan, kompletong paglilinis, ang iyong mapagbatang pag-ibig,
ang siyang iabot mo sa akin, na siyang aking maging kalakasan, na lumakad, na may katapangan, harapin ang anumang tukso, na may katapangan sa aking puso. Dahil ako ngayon sa araw na ito ay nagdesisyon na ang iyong kalakasan, O Diyos, ang iyong kabanalan, ang iyong presensya, ang iyong pumuksa sa lahat ng bagay na may hawak sa akin ngayon. Sa pangalan ni Jesus, palayain niyo po ako, patawarin niyo po ako, linisin niyo po ako, puspusin niyo po ako ng iyong pag-ibig, ng iyong presensya, ng iyong maunawa na hindi maarok ng aking puso at kaisipan. Tulungan niyo po akong magpatawad sa mga taong umalipusta sa akin. Tulungan niyo pong kalimutan ko ang mga ginawa nila sa akin, O Diyos. At hayaan niyo po na ako'y lalakad ngayon at tatayo at lalakad na may kabanalan, pagpapakumbaba, habang patuloy mong binibiyak ang aking puso't buhay, upang sa gayon ang iyong kaluwalhatian ang siyang makita sa akin. Nang sa gayon ang mga taong aking makasalimuha, O Diyos, ay iinom sa buhay mong dadaloy sa buhay na ito. Para lamang sa inyong kaluwalhatian. 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 Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Can you raise those hands, please? Can we sing that song? The Lord is here and He's breaking us. The Lord is here and God is breaking us. He is here and He is breaking us. Let the Lord continue to break you. Come on, speak in tongues. Speak in tongues and reach out to the Lord. Speak in tongues. Speak in tongues. Abutin niyo po ang Panginoon. He is here. He loves us so much. Ang pag-ibig niya ay hindi ko makontain. It's exploding. It's exploding from within me. And He's breaking me. He's breaking me. Come on, love Him today. Love Him this morning. Love Him this morning. Kiara baboshka, yara baba, kiara boshka. Kiara boshka, yara baba, kiara boshka. Kiara boshka, yara baba, kiara boshka. He is here. He loves and He cares. He cares. Kaya niyang sagutin lahat ng ating mga dalangin. Kaya niya. Kaya niya. Kaya niya tayong bigyan ng kagalakan sa gitna ng mga bagyo, sa gitna ng mga sitwasyon na hindi natin maunawaan. Dahil Siya'y totoo, dahil Siya'y buhay. Kiyara bababa koya raboshkaya rababaki. Kiyara moshkana rababaki raboshkaya. Young people, open your mouth. Open your mouth and receive the baptism of the Holy Ghost. Come on, reach out to the Lord. Kiyara bababa koya raboshkaya rababakaya rababara babashkaya rababakaya. Come on, receive the filling of the Holy Ghost. Receive the filling of the Holy Ghost. Kiara baboshkaya rababakaya rababakaya raboshkaya. Kiara boshkaya rababakaya raboshkaya rababakaya. Uyara mama ana yereboboko. Memo poya rabaska. Kiara ba ana yeremo. You are great. You are great. And I honor you. I magnify you. I adore you, Jesus. I'm crazy and madly in love with you. I just cannot contain this, Lord. I just love you, Lord God. You are great. You are great.
no turning back, no Oh, Yarabaskaya, Rababakia, Rabaska. Yes, Lord. Reach out to our hearts, oh God. Reach out to our hearts, Lord. Oh God. Oh Jesus. Reach out to our heart, oh Lord God. Reach out to our heart, Lord. Take hold of our hearts, Lord. They are yours, Jesus. These hearts are yours, oh God. Let these hearts glorify you, Lord. Oh, Yarababakaya. Let it please you, oh God. Kia Raboskaya, Rababakia, Raboska. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough. Christ is Love the Lord your enough God. for me. Christ Love him with all your heart, is enough with all your for mind, me. with all your strength, and with all your soul. He deserves that. He deserves that. Everything I need, oh, Christ is enough. Come on. Oh, Christ is enough. Christ Oh, you are here, my is Father. enough for me. My Father. Everything I need is Oh, my in Father. you. Everything I need, I have decided Declare to that. follow Jesus. No turning back. Come on, mean it. No Declare it. turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No